strategy na masigit pa sa no contact rule at radio silence. Yon, what's up? By the way, kamusta kayong lahat dyan? Shoutout sa inyong lahat dyan, mga OFWs, and then syempre, yung mga nandito na rin sa Pilipinas. At saka yung mga bagong followers natin and subscribers natin dyan sa YouTube and saka sa Facebook. Shoutout sa inyong lahat dyan. So ito na nga, sa pamagat pala natin, strategy na masigit pa sa no contact rule at radio silence. Ibig sabihin, yung no contact is not enough pa, kumbaga. Well, kung naririnig nyo na ito, nakaraniwan din na ina-advise ng mga coaches sa inyo, yung no contact rule at saka radio silence. So pero ito nga is marami ding nasasablay o sumasablay na hindi nila nakakamit yung kapanalunan or hindi nagtatagumpay kumbaga. And then karamihan din kasi is nade-distract lang. And then yung iba na nangyayari or humahantong ay mas lalo pang naghihintay. Ibig sabihin is nag-e-expect. Ginagawa nga yung no contact rule pero nag-e-expect pa. Nag-e-expect na kung kailan siya mag-reach out. Di ba? Tama? Yes, tama talaga. Kasi once na ginagawa yung no contact rule, itong mga utol kailangan is disiplina din sa sarili yung kailangan. Hindi ibig sabihin na pinapapagawa namin yung no contact rule na para maghintay ka. Kundi para mabigyan mo rin ng tuon ang iyong sarili. Para masanay ka rin na wala siya. Okay? Na sa araw-araw na tinetrain mo yung sarili mo na makakaya mo pala kapag wala siya. So ganun po ay yung ginugol natin. Hindi yung maghihintay ka dyan. So the more kasi na ginagawa yung ng iba, yung no contact rule is nagkakaroon pa ng eagerness. Na kung kailan sila mag-reach out. My God. Na kung kailan sila magpaparamdam. Di ba? Sa mga gumagawa dyan ng no contact rule, ano yung ina-expect nyo sa ngayon? Kung kailan sila mangangamusta? Kung kailan sila babalik? Kung kailan sila magpaparamdam? Di ba? So ganun na nga. Pero again, kapag ganito yung mindset mo na naghihintay ka, ay talagang mabibreak mo lang yung no contact rule mo. Na ginagawa mo nga yung no contact rule, pero mapupunta sa wala. So again mga utol, dahil sa eagerness mo na naghihintay ka, na kung kailan siya magparamdam, trust me, asahan nyo po, sa isang pangangamusta niya lang ay sigurado magre-response ka kaagad. Kasi, inaasam-asam mo nang matagal eh. Habang ginagawa mo yung no contact rule is, inaasam-asam mo na kung kailan siya mag-reach out sa iyo. So ito na ngayon, sa isang pangangamusta lang, hi, kamusta ka na dyan? Wala na akong balita sa iyo Uy, eto, okay naman ako, ikaw kamusta din? Diba? Kasi, hinihintay mo ng matagal na panahon na eh. Na kung kailan siya mag-reach out. So yun po ang isang pagkakamali ng iba na kapag ginagawa nila yung no contact rule, umaasa, naghihintay. Araw-araw. Yes, tinitignan yung cellphone. Baka may message na siya. And then sa isang pangangamusta lang, hindi pa nga umabot ng isang oras, nagre-response ka na or nagre-reply ka na. Ikaw pa itong napapanik. Ikaw pa itong na-excite. See? Ikaw na nga itong niloko, ikaw na nga itong ginawa ng kasalanan, ikaw pa ngayon itong mas lalong nakakamiss sa kanya. So ngayon, talagang hindi ka magtatagumpay utol sa gawain na yan. So ngayon ito, yung masigit pa talaga sa no contact rule at saka radio silence. Kailangan utol, you should become a person that he or she can never reach again. Ibig sabihin is, maging tao ka na hindi niya na ma-reach. Kumbaga pa isang cannot be reach ka na. Diba? Dito na natin masasabi ka ng ibang tao o mapagsabihan ka ng ibang tao, uy, cannot be reach ka na talaga. Ibang-iba ka na. Ang layo na ng nararating mo. Yes, dapat ganun nga. Kasi ibig sabihin, ikaw itong niloko. So dapat, habang nag-no contact rule ka, is ini-improve mo yung sarili mo. Dahil sa oras ng pag-reach out niya sa'yo is, hindi mo na siya kilala. Kumbaga pa is, nasa mataas na level ka na. And then siya is nandyan pa rin sa baba. So ganun dapat. Ikaw dapat itong tao na hindi niya na ma-reach out again. Sa pag-messages pa, you cannot be reached na or sa tawag, cannot be reached ka na rin. Ganun ka dapat utol. So yun po ang mas mabisang paraan na kapag ginawa mo yung no contact rule, ang pinakamas matindi sa bandang huli na kapag siya ay nag-reach out, dapat ikaw na itong tao na
hindi niya na talaga ma-reach. Ha? So yun lang po mga utol, sana nakatulong sa inyo yung video na ito. And then by the way, yes, shoutout nga sa inyong lahat dyan, lalong-lalo na sa mga bagong followers natin, sa bagong subscribers natin, and then sa mga gustong makapagpanood ng mga update videos natin or mga latest videos natin is, yes, subscribe nyo po yung YouTube channel natin. Kahit konting tulong lang is okay na po yan sa atin. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babu! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawangan kung naranasan ko, bibitawan para malaman mo ang sayang na pinaglaban ko para